For today's video guys is nandito nga tayo sa Yamaha Sukat at ito nga nakikita natin sa harapan natin yung Sniper 155 Type R version nito guys. So ito yung keyless na sniper na nakikita natin. So itong kulay black guys is keyless. So meron dalawa pala yung variant na pwede natin pagpilian. Meron tayong shutter key tsaka yung keyless. So yung keyless ignition na sniper, yung Type R version. So napakaganda talaga ng itsura ng kanyang body design, pati yung kanyang looks. Tsaka glossy guys yung kanyang kulay. So napaka-astig, napakaganda. So check rin natin guys ano nga ba yung meron sa motor na ito, specs and features. Check natin isa-isa yan. But before tayo mag-start guys, make sure na mag-subscribe kayo at pakihit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos na i-upload ko dito sa aking YouTube channel at para sa aking Facebook page. Ayun nga natin guys dito sa kanyang unahan. So ang headlight pala nito ay gumagamit nito ng LED pati yung kanyang daytime running light dito sa kanyang harapan. Maliban na lang sa kanyang turn signal light dito sa harapan na naka-bulb type. Ang kagandahan lang ay built-in ito kaya iwas talaga sa pagkasagi. Ang suspension pala nito sa unahan ay naka-front telescopic at meron tayong dual piston caliper dito at disc brake na rin. Pero wala pa itong ABS guys yung motor na ito. So wala pa sa Pilipinas yung version na ABS version. But hopefully by next year sana magkaroon na ng ABS version dito sa Pilipinas. At may malapad rin itong gulong sa unahan na 9x80x17 46p at tubeless na rin. Napakaganda rin ang design ng kanyang mag, sakto sa malapad niyang gulong. Dito naman sa likod guys is napakaganda rin ng kanyang taillight na sharp ang edges at LED na rin ang gamit ito. At meron din tayong bulb type na turn signal light dito sa likuran niya. Kulang gustong dito guys is nasa labas ito kaya madala itong masagi at mabali. Ang suspension naman niya dito sa likuran ay gumagamit ito ng single monoshock at swing arm chain drive. Ang laki naman ng gulong niya dito guys is 120x70x17 58p tubeless at napaganda rin dahil sobrang lapad talaga ng gulong niya. Maganda talaga ito pang banking at binagay talaga ito sa body design ng motor na ito. Ang braking system naman niya ay naka disc brake na rin ang likuran nito at naka dual piston caliper ito sa likuran para sa Type R version at wala pa itong ABS pero kahit ganun pa man napaganda pa rin naman ang stopping power ng motor na ito dahil nakailang version na at maganda naman ang stopping power kahit na wala pa itong ABS sa mga preno niya. Ito rin pala guys yung nagandang ko dito dahil keyless entry na nga itong Type R version nila at meron din itong dedicated na port para sa pan-charge natin. So kailangan pa natin bumili ng port para sa USB port dyan sa Shopee or sa Lazada, marami naman yan. At dito naman tayo guys sa kanyang mga pindutan. So dito meron tayo hazard, meron tayong electric start, meron tayong engine kill switch. Dito sa kabila meron tayong high and low, may pass switch na rin yan, turn signal light at busina. So other than wala na dito sa kanyang mga pindutan. Ang panel gauge naman ng motor na ito guys is fully digital panel gauge na kaya marami ka na mga information na makikita tungkol sa iyong pagmamaneho. Ang makina pala nito guys is single cylinder, liquid cooled, 4-stroke, single overhead cam, 4 valves at meron itong 6-speed manual transmission. Medyo advanced na rin ito guys dahil meron na rin itong sleeper clutch assist para sa smooth na pag-shift ng gear from low to high or high to low. At napakalambot rin ng clutch nito guys. May maximum power naman ito guys na 13.2 kilowatts at 9,500 RPM at may maximum torque naman ito na 14.4 Nm at 8,000 RPM. Ang compression ratio naman niya is 10.5:1. Fuel injected at may fuel tank capacity naman ito na 5.4 liters at kaya naman tumakbo ang 1 litro mo sa 42 to 45 kilometers per liter. Pero nakadepende pa rin yun guys sa road condition at sa bigat ng rider. In addition lang guys, wala itong compartment kaya nakadesign talaga ito pang racing dahil wala itong compartment. Kung gusto mo ng compartment, pwede naman siya lagyan ng top box dito sa likod. Overall, napakaganda talaga ng motor na ito. It looks premium at sporty tignan dahil sa kanyang maskuladong bitsura at napakagandang mga specs at features na tinataglay ng motor na ito. Kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon, maaari kayo mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel kung hindi pa kayo nakapag-subscribe at i-follow nyo na rin ako sa aking Facebook page para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos na i-upload ko dito sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Muli, maraming salamat sa inyong panonood at para sa mga susunod pa nating i-review, abangan!